umaga po sa bawat isa. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Praise the Lord. Isa pong panibagong sigla at kalakasan na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin for another new wonderful moment to be able to share our testimony together, share the goodness of God together. For God is good. Amen. God is good. All the time, God is good. Totoo ba talaga yun? Praise God. Isa pong magandang umaga sa bawat isa, maging po sa ating mga kapatid, kapatiran, kapakabakang gagawa, kaagapay, kapuso, ano man ang tawag natin na naka-online po ngayon. Good morning po sa mga kinandon, dako naroon, isang magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Maging po sa ating po mga kapiling po ngayon face-to-face, isang magandang umaga. Medyo marami pong late. Anyway, ganun po talaga ang buhay, no? Minsan ay ups and down, ika nga. Hallelujah. Tayo po'y muling tumayo in the presence of God. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Praise God. Hallelujah. Yung aking notes, mukhang hindi mag-reflect sa aking tablet. But anyway, minsan bala kong bumalik sa basic, yung dating kalakaran, papel lang, ang babasahin. But anyway, by the grace of God, God would like us to share together the wonderful message that He had prepared for us this morning. Isa pong kagandahan po ng buhay po ay marami natin na bubasa pa rin salita ng Diyos at napapakinggan ito. Kung ngayon ko yung dalang banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin sa awit chapter 90. Psalms chapter 90. Medyo mahaba-haba po itong babasahin natin, pero maganda pong basahin natin verse 12 na lang siguro. Mas maganda pong basahin natin verse 11 at 12. Yan. Chapter 90 ng verse ng awit. Psalms chapter 90. Hintayin ko po kayo makita po ninyong talata pong yan. Okay, verse 12. Pakireflect na lang kapatid yung nakalagay na talata yan. Sabi po dyan, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sa Tagalog, ipaunawan niyo sa amin ang buhay namin ay may silang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Amen. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihan salita natin pagbubulay-mulayan ngayong umaga. Tayo po yung muling magpasalamat at manalangin sa Panginoon. Let's ask God's provisions, directions, and leading as we go on and ponder His Word together this morning. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Dakilain po natin siya. Luwalatiin po natin sa pagkakataon pong ito. Hallelujah. God, salamat po. Salamat po, Panginoon. Lord, natutuwa po kami sa panibagong araw na idinagdag mo po sa aming pong buhay. Salamat po sa panibagong kalakasan, tagumpay din naman, Panginoon, at biyaya mo po, Panginoon, na patuloy naming natatamasa araw-araw, Lord. In spite of our shortcomings, in spite of our weaknesses, failures, and pain that we have suffered, O Lord, this few days back, O Lord, we pray for your provision, guidance, and leading. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy mo kaming abutin, palakasin, bigyan ng katatagan, at tagumpay din naman sa iyong buhay pananampalataya. O Diyos, pinupuri ka namin, dinadakila, sinasambay, tinataas, O God. Napakabuti mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, nagpapasalamat po kami sa panibagong lakas at sigla na ibintuloy mo binibigay sa amin. At salamat din, Lord, sa opportunity ito na kami po isama-sama makikinig ng iyong salita. Lord, we pray for your Holy Spirit, Lord, to touch and speak to our hearts, O God. Every one of us, Lord. Encourage people who needs encouragement. Empower us, O God, and heal those who need healing. Lord, dalahin ko po pang pagpapalam at kalakasan, tagumpay din naman, O God, sa buhay namin ito. As we come together, Lord God, in faith in our heart, thanking you for wonderful blessing that we receive from you, O God, throughout the days and throughout the weeks of our lives. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka. Narito po ng ibang lingkod. Gamitin mo po, O Diyos, bilang daluyan po ng pagpapala ang buhay po ng iyong abang lingkod. Wala po akong magagawa kung wala ka pang inamin po namin, mahina kami kung wala ang kalakasan nagmumula sa iyo. Lord, all the glory, honor belongs to you, and we praise your name. In Jesus Christ's precious holy name, hinihiling po namin lahat ng ito sa pangalan mo po, O Diyos. Minsan pa, binabalik namin lahat ng papurit, pasalamat at kaluwalhatian. In Jesus' name, everybody say amen. Amen, amen, amen. Praise God. Kayo po yung makakapo na in the presence of God. Hallelujah. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon na number our days. Alright, number our days. Teach us to number our days. Turuan mo po kami, Panginoon, bilangin po namin ang bawat araw na dumarating sa aming pong buhay. You know what? We have a variety of ways of numbering our days. At may significant siguro marahil ang araw na ito sapagkat ilan sa inyo birthday kahapon o birthday ngayon o birthday sa darating na araw. Happy birthday po sa mga may birthday. Hello, kaway-kaway po sa mga may birthday dyan.
Hallelujah. Puri ng Panginoon, nakaragdagan na naman taon, tumanda na naman kayo sa mundong ito, karagdagang araw naman ibinigay ng Panginoon sa buhay natin ito. Gayunpaman, salamat pa rin sapagkat bawat sandali po ng buhay natin, we have significant remembrance about that, di ba? Iba, sineselebrate ang araw, may birthday, iba naman anniversary. Iba-iba po ang paraan kung paano natin binibigyan ng marka at pagpapalag ang bawat araw dumarating sa buhay natin. But who knows that God wants us to realize every day is God's blessing. Bawat araw pa biyaya ng Diyos. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, mabagyo man, lumilindol man, ano man ang sitwasyon natin, we always be remember of this. God makes everything beautiful in His time. Amen. Hindi nyo katabi nyo, hindi ba beautiful sila? Oh, mamaya na kayo maniwala na kayo sa sinabi ko. Mamaya na kayo magreklamo kung hindi man totoo yun. Tayo pong lahat inilikha ng Diyos na maganda. Wala pong pangit. Ang tao lang nag-mark niya ng pangit tayo eh. Gayunpaman, salamat po sa Panginoon sa biyaya niya, karagdagang araw ni dinagdag niya, additional days of strength, additional days of moments of rejoicing, additional days of gratefulness ng puso natin na dapat nakaugnay sa Diyos. Amen. Hallelujah. Pag-usapan po natin, most of us remember what we're doing in certain significant days. Karamihan po sa atin, inaalala po natin yung mga bagay na nakaraan, di po ba? Lalo na yung mga significant things. Amen po ba? Yung iba, yung mga tatanda na, binabalikan yung kabataan eh. Dati, madalas natin madinig sa kanila, dati ganito kami, dati ganon, dati kalakasan namin ganito. Nung malakas pa kami, yung malakas pa kayo, ngayon hindi na, di ba? Kaya ang bawat araw dumarating, para sa mga matatanda, napakatuloy, para sa mga bata, napakabagal. Paano kasi? Kasi malapit na tayong umuwi sa presensya ng Lord. Pero wala pong pinipili yan, di po ba? Pag-usapan po natin, ano bang ibig sabihin ng number of days? Okay. When we mark, ano bang ibig sabihin itong number of days? Basahin po natin sandali yung talatang ito. Dito po sa Psalms chapter 90. If you have your Bible, please open it up. Doon po sa book of Psalms chapter 90. Ito pong Psalms chapter 90 is attributed to Moses. Si Moses pong sumulat niyan. Sa karamihan po ng maraming mga chapter ng Bible sa book of Psalms, kadalasan si David ang sumulat. Pero this particular verse was attributed to Moses. Ito po yung particular na verse na attributed kay Moses. At bahagi po dyan yung verse 12. Pero bago yun, pansinin natin yung mga talatang nauna. Maganda po makita natin total picture nitong chapter 90. Ang sabi po dyan, Panginoon, kayo ang aming tahanan mula pa noon. Take note of that. Binigyan din po ni Moses na ang Panginoon ang kanilang tahanan. Lord, you are our homes, our house. In you we dwell. Sabi rito, bago pa nyon palikha ang mga bundok at ang mundo, kayo Diyos na at kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. Kayong nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao, binabalik nyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. Tingnan nyo, pinapahiwatig po ni Moses dyan yung realidad ng buhay. Tuloy pa natin. Verse 4, ang 1,000 taon sa amin ay parang isang araw lamang lumipas sa inyo o parang ilang oras lang sa gabi. Winakawakasan ninyo ang aming buhay na parang isang panaginip na biglang nawawala o para ding damong tumutubo at lumalago sa umaga, ngunit kinahapon ay natutuyo at nalalanta. Dahil sa inyong galit kami ay natutubok, sa tindi ng inyong puot kami ay natatakot. Nakikita ninyo ang aming mga kasalanan, sabi rito, kahit na mga kasalanan lihim namin ginawa, ay alam ninyo, totoong sa galit ninyo kami ay mamamatay. Matapos ang aming buhay sa isang buntong hininga lang, ang buhay namin hanggang 70 taon lang, kung malakas pa, ay abot ng 80 taon. 70 daw ang years ng buhay ng tao, kung minsan 80. Sino po ba rito 80 plus na? Bonus na ng Diyos yun, additional blessing ng Lord. Amen. Sabi po rito, tuloy natin. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin ay kami ay mawawala. Walang lubos na nakakaunawa ng inyong matinding galit, matindi nga kayong magalit, kaya nararapat kayong katakutan. Purihin ng Diyos. Okay, bago yung verse 12, ito pong binanggit ng mga talata. Ano pong mapapansin niyo po dyan? We take note that two very important truths was revealed. Una, the eternality of God. Tinutukoy po dyan yung walang hanggan Diyos, yung kanyang sovereign power at saka yung sovereign authority. Napansinin niyo po, mula po sa talatang isa, binigyan na din kung sino siya sa buhay natin. Sino siya? Siya milikado ng lahat ng bagay sa mundong ito. At sa kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. At sa kanya nakasalalay yung buhay ng tao. Amen. Eternity. Pangalawang bagay mapapansin nyo din, the frailty ng tao. Una, the eternality ng Diyos. Pangalawa, yung frailty. Pag sinabi frailty, kahinaan ng tao. Mapapansin nyo yung tao ay may wakas. At meron pong kamatayan at meron pong kahinaan.
Mapapansin po natin dalawang katotohanan tungkol dyan na dapat po natin, huwag natin kalimutan yung bagay nito. Ang problema po, habang ang taon ay lumilipas, marami pong hindi naniniwala sa Diyos. Marami pong, lalo ng mga young people ngayon, breeding ng young people ngayon, marami pong they doubt God, marami naging agnostic, marami naging atheist ngayon. No? Bakit po? Because of our shortcoming to deal with these young people, na i-share sa kanila ang pag-ibig ng Diyos at yung katotohanan tungkol sa Diyos sa buhay natin ito. Ano nakikita sa buhay natin? Sabi nga ng bata, paglaki ko, gayahin ko tatay ko. Ano nakikita sa buhay natin? Maka-Diyos po bang pamumuhay? O parang walang Diyos? Kaya hindi sila naniniwala. Maraming kabataan hindi naniniwala sa Diyos. Because our failure, mga senior, mga nakatatanda, failure to bring forth the blessing of God and to share this to young people na napakahalagang matutunan po nating bagong henerasyon. Yung henerasyon ngayon. Huwag na natin pag-usapan yung new generation now sapagkat tayo po bahagi na ng henerasyong ito. Ano ibig sabihin ng number or days na binanggit po dyan ni Moses? Pag-usapan mo na. Ano ibig sabihin ng number or days? Bilangin daw natin bawat araw. Sino po dito binibilang niya bawat birthday niya? Ako po ay 62 na. Malapit na mag-63. Wow, praise God. Hallelujah. 36 na ako sa darating na taon. 36 na. Gan parang kailan lang, no? Bakit? Ang sabi ng Bible, mukhang I missed to really maging biblical yung counting ko. Bakit taon binibilang ko? Sabi ng Bible teach us to number our days, day. Araw po, araw binamagit dyan. Kung araw po pag-usapan, siguro nasa 14,000 mahigit na or 25,000 or anyway. Computin nyo na lang, 365 days in a week, in a year, no? Times yung 63, ilang taon na yon? Ilang araw na yon? Dami na palang araw binigay ng Diyos sa atin. So, minsan, ang grateful tayo sa mga panahon na yon. Dapat matuto tayong number daw our days. Ano ba ibig sabihin ng to number our days na binabanggit ito dito? Ilang mga bagay po na napakalaga. What does it mean to number our days? It means, number one, to recognize the brevity and fewness of our days. Ibig sabihin, pagkilala sa kakilian at kaliitan ng ating mga araw. Pag sinabi number our days, it means po na ating pong unawain, tanggapin katotohanan. Ang buhay natin maikli lang sa mundong ito. We are not here for eternity. Hello. Pastor, yan na naman, linggo-linggo, pinag-usapan natin. Anyway, significant pong panahon kasi birthday ng aking apo. Sa April 1. Tama ba, April 1? Hindi ko na alam, hindi ako marunong mag-ano. Pati birthday ng anak ko, hindi kalimutan ko yung date eh. Totoo po yun, totoo po. Hindi ko alam kung 25 na October yung isa, 25 na December yung isa. Alam ko lang yung panganay ko, December 6 kasi magkapareho kami ng panahon ng kinasal kami ni Sister Nene at nanganak si Sister Nene December 6. Hindi po, ng panahon na kinakasal kami, nanganak siya, no? Hindi po. Sabihin, December 6 po ang kanyang birthday. So, yun po, hindi mo namin makalimutan yun. Pero yung pangatlo, nakalimutan ko na. Maging apo ko, maging paman birthday. So, significant yung panahon at araw. Doon po sa mga birthday, happy birthday po. Magpakain naman kayo. Joke. Joke lang po. Oh. Wala naman pong kinalaman po yung celebration natin sa pagkain. May pagkain man na wala. Basta mahalaga, nakilala natin ang Panginoon. Naintindihan natin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos that this is the day that the Lord has made. Ito yung araw na binigay ng Diyos sa buhay nating lahat. Amen po ba? Hallelujah. So what do we mean by number of days? Ito pong unang kahulugan po nun. It means to recognize the brevity and fewness of our days. Alam niyo yung nakaraang COVID pandemic, meron po itinuro to sa ating lahat. Tama po ba? May tinuro po ito sa ating lahat. Na bigla nagulantang tayo eh. Bakit? Sino ba mag-aakala na mangyayari yun? At dami pong namatay. Millions of people around the world died because of that. May nag-aakala nun, magiging expert na nagulantang, magiging mga marurunong, magagaling, mayayaman, may kilala, may sikat at mga taong prominente. Walang nagawa. Nakalimutan nila yung realidad na ang buhay hindi hawak nila. Ito'y hawak ng Diyos. Ito pong pangyayaring ito ay napakahirap unawain, di po ba? Doon nangyari po sa Thailand at saka sa Myanmar na nakarang araw. Sino ba mag-aakala na mangyayari? 7.7. Nang sabi po roon, nagsasapa doon bayan ng Myanmar, 14 millions of people of Myanmar citizens suffered so much today. Devastated sila because of earthquake. Sino ba mag-aakala noon? Wala. Di po ba? Pero marami pong namatay. Ano pong ibig ko sabihin? Hindi ako nananakot, hindi ko pinag-usapan ito para takutin tayo. Pinag-usapan na natin para, gayon, maintindihan natin, bawat sandali ng buhay, napakahalaga po sa Diyos. Every moment of our life is very important to God and to us dapat. Bigyan natin pagpapala. Kasi blessing ng Diyos ang buhay eh. Amen po ba? Young people ka man, mas may edad ka, mahalaga ang bawat araw pinagpapasalamat natin kay Lord. Kasi
karagdagan ng panibagong buhay at lakas na binibigay ng Diyos sa ating lahat eh. At salamat po sa pagkakataon na yun. Amen po ba? Kung may tinuro sa atin ang nakalipas na pandemic at ang malalakas na lindol sa Thailand at Myanmar, ito ay asahan ang hindi inaasahan. Ito ay ang pagkilala na isang iglap, ang mga bagay na nariyan sa ating harapan ay maging mga bagay na hindi mo na makita, maaaring mamaya o sandaling sa buhay mo. Ibig sabihin, nandyan siya ngayon, maaaring wala na. Tignan nyo, yung building biglang kumulaps. Asa yung building dito? Nawala. Ibig sabihin, isang iglap. Dumarating ito. Iglap. Pansinin po natin ang sinasabi ng banal na kasulat tungkol dito. So wala po tayong garantiya na ang buhay natin ay sa dako pa roon. Wala pong garantiya sa ganang atin. Kaya kailangan natin talaga tulong ng Diyos eh. We need to entrust everything to God because God knows what's good for us. God knows what our future will be in His hand. Di ba ba? Ano sabi ng Biblia tungkol sa buhay? Sabi po ng salita ni Job, iniyak ni Job ang katotohanan ito. Job chapter 14 verse 1 to 2. Sabi niya rin, man is born of a woman. Sabi niya rin, is short-lived and full of turmoil. Like a flower, he comes forth and withered. He also flees like a shadow and does not remain. Ano sa Tagalog? Ito sabi sa, ang buhay na ng tao ay maikli lamang at puno ng kahirapan. Totoo ba yun? Sabi ni Job eh. In this world, sabi ni Lord, you shall face a lot of troubles. Marami pong kapigatian sa mundong ito. At maikli lang daw ang buhay natin. Ang katulad nito, isang bulaklak na mumakadkad pero agad nalalanta. Katulad din ito ng aninong biglang nawawala. Ganito ang buhay ng tao. Katotohanan po yung pinag-usapan natin, hindi po ito katang-isip. Ito realidad. Bakit ito mensahe ng Panginoon? I don't know why this message is given by God to share to you this morning. No? Hindi ko po alam. Pero may mensahe ito para sa ating lahat. Nagpapaalala ito ng buhay eh. Pangalawa, sabi po ng isa pang talata. Next slide. Sabi ni Isaias, the grass withered, the flower fades when the breath of the Lord blows upon it. Surely the people are grass. The grass withered, the flower fades, but the word of the Lord stands forever. Ano sa Tagalog? Ang sabi ng mga ngaral, ang tao kung ano man ay pangaral ko, sinasabi niya, ipangaral mo ang lahat ng sa tao ay parang damo. Ang lahat ng tayo para daw damo. Sabi rito, ang kanilang kantanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo'y nalalantat, ang bulaklak nito ay nalalaglag kapag hinipan ng hangin mula sa Panginoon. Sabihin yung buhay galing sa Diyos eh. Hangin daw galing sa Diyos, di ba? Pag hinipan niya yung buhay na ito, itong bagay na ito, mawala na daw. Sabi, ang damo'y nalalantat, ang bulaklak nito ay nalalaglag. Pero ang salita ng Diyos ay manatili magpakailanman. Take note of that. Ano binabanggit yung talatang ito? Ang buhay natin pasamantala. Pero may eternal na binabanggit doon, alang salita ng Diyos. Kung gaano kahalaga salita ng Diyos sa buhay natin, for us to prepare for our lives in eternity, to face our eternity, napakalaga po nun. May binabanggit itong magpakailanman. Sabi mo sa kapatid, may magpakailanman. Meron palang forever. May forever pala. Sabi mo kapatid, may forever pala. Kaya lang hindi forever yung buhay natin sa digdig na ito. Pansamantala lang talaga. Yun ang realita. Brevity of life. Binabanggit ng talatang ito. Ano pang talata? Okay. Ang sabi po ng Isaiah chapter 40 verse 7 to 8. Ang sabi po ng Isaiah, James chapter 4 verse 14 sa New Testament. Yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Sa Tagalog, sa katunayan, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa buong bukas, sapagkat ang buhay parang hamog na iglilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Alam mga verse na ito ay hindi inihayag para takutin tayo at magasik ng pangamba at takot na upang tayo magpanik. Hindi ito ipinahayag para i-depress at ma-stress tayo. Katunayan, binabanggit po ng talatang ito upang ating pong samantalahin ang bawat pagkakataon dahil ito'y lumilipas lang. Grab every opportunity. Enjoy the day, ika nga. Hello. Enjoy the day. Sino po dito mga nag-retired na? Enjoy na yung araw ng retirement. Hello. Kasi darating panahon, kukunin ni Lord ang buhay natin. Amen. Sino dito mga nag-aaral? Enjoy yung pag-aaral nyo. Bakit anytime from now, God will take away this life. Kasi hindi natin hawak. Kaya sabi ng Panginoon, hindi niya binanggit itong mga talata para takutin tayo, no? Kundi parang ipahayag sa atin na enjoy natin ang araw kasi ito'y God-given day.
Hello, God-given moment. Hello, amen. Enjoy niyo yung pamilya niyo. Sa araw na ito, enjoy niyo yung buhay niyo. Enjoy niyo para sa Diyos. Amen, hallelujah. Sino pong nabasa niyo ang aking insight kanina? Basahin niyo naman, magdamag ko. Po yata niyo. Message tungkol sa tamang paggamit ng oras, binanggit ko doon, sa tamang paggamit ng panahon. Basahin niyo na lang po, mahaba-haba ko konti ho yun eh. Tamang paggamit ng oras. Napakahalaga po na makita natin na ito po yun eh. The moment we use our time management is always life management po yan. The wiser we manage our time, the wiser we manage our life. Because life and time is always related sa isa't isa yan. Ang panahon natin sa buhay nakaugnay sa isa't isa. So mahalaga makita po natin yan. Yan. Ano po, it reminds us instead of keeping our focus earthbound and on the temporal, which so quickly recedes. We ought to have an eternal focus. There is a life that never ends. There is a world without trouble, and there is a day of eternal hope. Ano ba binabanggit sa sinabi ko? Dapat daw ang focus natin huwag doon sa mga bagay na pangsamantala lang. Kasi itong mga bagay pangsamantala, bagamat mahalaga yan, ang pagkain, mahalaga yan, pananamit, mahalaga yan, trabaho, mahalaga yan, para tayo mabuhay sa bandig nito. Pero dapat doon natin, habang ginagawa natin, i-focus natin ang ating kaisipan sa pangwalang hanggang bagay. Bakit dito may kaguluhan? May mga panahon po na darating araw mawalang kaguluhan. Sabi nga, sinabi ko, okay, there is a world that will end. This world will end. But there is a world that never ends. And that is in the presence of God forever. Amen. There is a world without troubles. Sabi nga ng Bible, sa piling ng Diyos, wala nang sakit, wala nang luha, wala nang hinagpis, wala nang karamdaman, wala nang bubungi, wala nang naduduling, wala pong lumalabo pa na, wala nang hina, wala may arthritis, wala may sakit sa puso. Sa piling ng Diyos, wala na yon. E di may salamat sa Panginoon, meron palang ganung panahon. Nais ng Diyos, ihanda natin ating sarili pagdahapit natin sa katotohanan ng realidad ng buhay, pagdako natin sa buhay na ganun. Maranasan natin yung bagay na yun. Sa mundong ito, talaga may suffering eh. Kaya lang, habang nandito tayo, may dalihan ng Panginoon kung bakit pa. May mission pa rin tayo sa mundong ito. Hindi para magpasa sa sarili, hindi para magpakasama, kundi para gawin yung katwiran, kalooban ng Diyos. Gawin yung mission ng Panginoon sa buhay nating lahat. Amen po ba? To do what God wants us to do, to follow His order, to follow His will is our desire, must be our heart's desire, because that's in line with God's purpose sa buhay natin ito. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Pangalawa, binanggit po dito ni Haring Solomon sa chapter 3 verse 11 ng Ecclesiastes, He who has set eternity in the hearts of men. Ang Diyos daw naglagay po ng, sabi dito, binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Okay. Bakit ito dapat i-focus ang ating sarili doon sa mga bagay na darating? Bakit? Binanggit ito ng Bible eh. The Lord has set eternity in our minds. Nagbigay po daw ng Diyos ng kakayanan at pagnanasa ang tao na alamin niya kanyang bukas. Kaya maraming nagpapakalo ba, Pastor, ano ba ang magiging mapapangasawa ko? Mayaman ba, maganda, mabuti? Kako, ipagtitiwala mo sa Diyos. Kasi bakit nag-aaral ng tao tungkol sa bagay na yun? Kasi people wants to understand His future. Alam niyo yung basic questions in life? Who am I? Question of identity. Pangalawa, what I'm here for, question of purpose. Pangatlo, where am I going? Questions of destiny yan. Napakahalaga nun. Pag nag-aaral ka, layunin mo nag-aaral, dapat may tinatanong ka para makatapos, para magtrabaho, di po ba? Bakit ka nag-asawa? May layunin po. May kinalaman ito sa future eh. Sa bawat plano natin araw-araw, may ating tinatanong yung bukas. Di po ba? Bakit? God has set eternity in our hearts. Pagkatapos ng bukas, may karagdagang bukas. Pagkatapos ng bukas, may karagdagang bukas. Pero yung pangwalang hanggang bagay, binanggit ng banal na kasulatan, God has set in our heart pagnanasa na malaman ng bagay na yun. Sino naniwala may langit? Kaya ang kabaliktaran ng langit? Impyerno. Hindi ako pupunta doon. Ayaw ko ron. Kung gusto niyo pumunta doon, kayo na lang. Huwag kayo mandamay ng iba. Joke lang. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi ni Paul sa kanyang sulat, sa Colossians chapter 3, verse 1-3, Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ng mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Take note. Pansinin niyo po mabuti. Because of Jesus Christ in our heart, because we accepted Jesus Christ sa puso natin, sabi ng Bible, binuhay tayong kasama ng Panginoong Kristo. Yung resurrection ni Jesus. Significant sa buhay ng Kristiyano ito eh. Resurrection ni Jesus Christ. Hindi lang historical nangyari ito, kundi sa buhay natin, di ba? May significant meaning ang pagkabuhay ng Panginoon sa mundong ito eh. Nasa ibang, mabuhay na muli sa kanyang pagkamatay. Significant yun. It gives us hope
na mayroong pag-asa pagkatapos ng kamatayan. Amen po ba? May hope in spite of death. Kasi death physical lang yan eh. Pero in spite of our death physically, meron pong eternal salvation kay Lord. Meron pong life eternity. And may resurrections of the dead. Salamat sa Panginoon. Amen. Tingnan nyo, sabi po rito, kaya sikapin daw natin makamtan ang mga bagay na nasa langit kung nasa naroon si Kristo at nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang inyong isip at hindi sa mga bagay na makamundo. Tingnan nyo. Focus our mind on the things above, not on the things of the earth. Pag sinabing focus, yung bang atensyon ba bibigay natin ng pansin, ganap ng atensyon patungkol sa mga bagay na may kinalaman po sa langit na bayan. Ang tanong po, kaninang umaga, pagising natin, ano nasa isip nyo? Langit po ba? Bihira nag-iisip langit ba? Lord, nasa langit na ba ako? Bihira nag-iisip ng langit eh, di po ba? Langit-kit marahil, iniisip ng iba. Pero langit, bihira iniisip ng maraming tao yan eh. Pag nag-isip ba, pag bumising ba tayo, Lord, ito na ba araw na kukunin mo ko? Lord, salamat po. Sabi ni Paul, for me to live is Christ, to die is gain. Di po ba? Pero bihira sa atin nag-iisip ng gano'n, Lord, kung araw na ito yung wakas ng buhay ko, salamat pa, Panginoon, uwi na ako sa inyo. Kaya lang, kung hindi ba ito ang araw, Lord, salamat din sapagkat binigyan mo ng panahon na paglingkuran pa kita at iukol ko ang aking panahon at buhay para sa iyo. Napakalagang isipin natin yung bagay na yan. Kaya lang, ito ba talagang laman ng isip natin? Sabi ni Paul, doon niyo ito ang isip at hindi sa mga bagay ng mga mundo, sapagkat namatay na kayo at yung dating buhay at ang buhay na inyong nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kaya sabi ni Paul sa Romans, for me to live is Christ, to die is gain. For me to live, at sabi niya, whether I live for the Lord. Whether I die for the Lord. So whether I live or die, I am for the Lord. I am for the Lord. Ako'y mamatay para sa Diyos. Ako'y mabubuhay para kay Lord. So mamatay sa mabuhay, ako'y para sa Panginoon. Bakit? May kaugnayan ka na kay Kristo eh. The greatest commandment of all is what? To love God, di po ba? Mahalin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong nating kakayanan, buong buhay. So loving God with all of our hearts is our first and foremost of all the commandments that we must obey. Dapat natin sundin, dapat maging katotohanan sa buhay natin ito. Pero ang tanong po, yung po ba ang number one priority natin sa mundong ito? Take note, saan natin ginugol yung ating panahon? Dalawang bagay lang po para malaman daw yung laman ng puso ng tao. Alamin mo kung saan napupunta yung kanyang pera at saan binagugol niya yung kanyang panahon, oras, time, and wallet. Basic things to consider daw para mag-gauge mo po kung saan ano yung laman ng puso natin. Where do we spend the wealth that God gave us and where do we spend our time? Wisely ba? Para kung kanino yung oras natin, binibigay natin oras, para kanino ito at para saan yung ating pong kayamanang binibigay ng Diyos para sa ating pong buhay. Iba tama lang po Google nyo sa responsibility natin. Halimbawa, kung may kayamanan ka, ibigay mo sa anong kalooban ni Lord, bakit ka binigyan yan? So may dahilan si Lord. Dapat number one si Lord, pangalawa yung mga rason kung bakit ka binigyan yun. Pamilya mo, sarili mo, at yung pangailangan ng tao na nangailangan ng pag-abot natin. Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng biyaya at maging nalulot tayo ng pagpapala mula sa Panginoon na tinatanggap natin mula sa Diyos araw-araw. Amen po ba? Blessed is the day that the Lord has made, for He has poured out all the blessing that we need in this world to live a life of worthiness, to live a life of, be a channel of blessing to people, di ba? Amen po ba? Hallelujah. Sino sobra? Hindi pagkukulangin pag ikay nagkaloob sa Panginoon, pag ikay nagbigay para sa Diyos, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Ganun lang kasimple yung equation ng Lord for us to realize ang kahalagahan ng buhay. So to number our days means first to recognize the brevity and pureness of them. Sabi nga ni Matthew Henry sa kanyang commentary, we have the word so much in our heart, are so taken up with thoughts and cares of the worldly things, that we have neither time nor spirit to see God's hand in them. The world has not only gained possessions of the heart, but has formed thoughts against the beauty of God's word. We make a mistake if we think we are born for ourselves. No, it is our business to do good things in life, which is short and uncertain. We have but little time to doing good, therefore we should redeem time. Sa Tagalog, tinagalog ko po yun, baka hindi nyo naiintindihan sinabi ko. Nasa puso natin ang mundo, sabi niya rito. Labis ang pag-iisip at pag-aalala sa mga bagay na makamundong bagay na wala na tayong panahon o bulag ng ating pananaw sa mga spiritual na bagay para makita ang kamay ng Diyos sa mga bagay na ito. Totoo naman, di ba? When God bless you, dapat nakita mo yung kamay ng Diyos na pinagpala ka niya.
Kaya ako pinagpala kasi marunong ako, magaling ako eh. Kung wala ang Panginoon, nagbigay sa ng buhay, wala yan, di po ba? We must always recognize that God is the source of everything. Good gifts comes from heaven. Strength comes from the family mo, biyaya ng Diyos yun. Trabaho mo, biyaya ng Diyos yun. Kaloob ng Lord yun. So dapat natin kilalanin anumang dahilan kung bakit ka umulad. Ito'y biyaya ng Panginoon. I-recognize natin yung kamay ng Diyos sa buhay na yan. Ang sabi ni Matthew Henry, hindi daw nangyari ito sa maraming tao sa mundong ito. Kaya ang mundo ay hindi lamang nakakuha ng pag-aari ng ating puso, ngunit nabuo ang kaisipan laban sa pagkagandahan ng gawa ng Diyos. Nagkakamali tayo kung iniisip natin na tayo ay ipinanganak para sa ating sarili. Hindi. Tungkulin natin gumawa ng mabuti sa buhay na ito na maikli at walang katiyakan. Kaunti lang ang panahon natin para gumawa ng mabuti, kaya dapat nating tubusin ang oras at ito'y pahalagahan sa ating pambuhay. Maikli lang naman talaga eh. Sabi ko sa panghabang ako may lakas pagpatuloy kitang paglilingkuran. Di ba maganda yun? Hindi nasayang yung panahon. Kaya tanong po saan mo ginugugol ang oras mo at panahon sa mundong ito? Pangalawa, what it means to be, number our days, it means to be grateful for each day God gives us. Magpasalamat sa araw na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. To number our days means magpasalamat sa Diyos. Wala sa atin nakatitiyak na makakahinga pa tayo bukas. Meron po ba? Bawat araw na dumarating sa buhay natin ay tunay biyaya na sa atin ng Diyos. In Him we live, in Him we move, in Him we ever being. Sabi po ng Bible. Siya nagpapakilos natin mga kamay. Nagagalaw po ba ang mga daliri nyo? Exercise tayo sandali. Hello, exercise, di ba? Nagalaw niyo po ba? Pwedeng hindi na pagalawin ng Diyos yan. Marami pong na-paralyze na eh. So salamat Lord, no? Salamat sa nagpapasalamat ko, nakakit ko pa yung hagdanan, bagamat ang hirap ng bumangon ngayon, parang yung mga ating pa mga yurik-yurik natin, exercise, no? Hello. Paramat pa rin sa Panginoon. Bakit? Sabi nga, enjoy mo yung araw eh, kasi binigyan ka ng panibagong lakas ng Diyos na enjoy yung araw na yan. So it means to be grateful each day. Ang date na ito ay napakalaga. We ought to believe and live by it. Sabi nga ng awit 118 verse 24, sabi dito, this is the day that the Lord, ang ganda na sabi na awit 118. Sabi dito, this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad. May awit din, this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, tapos malungkot ka, that's the day the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayo dapat magalak at magdiwang. Amen. Hallelujah. Praise God. Nandiyan pa yung apo ko. Pastor Boy, apo natin. Ayan. Mag-celebrate apo ko eh. Iba palang dating nun, no? Sa mga lolo't lola. Iba. So celebrate natin yun. Kasi darating panahon, sama ng loob at sakit ng kalooban ibibigay natin sa atin nating mga anak. So enjoy natin bawat araw eh. Enjoy natin. Amen. Huwag na natin hintayin pa yung kasi wala akong pambili ng ganito. Hindi po. Anumang meron ka, enjoy mo yung araw. May lamang ang bulsa mo, wala. Enjoy mo yung araw kasi this is the day that the Lord has made. Hindi yung araw na ito, lungkot-lungkot mo. Huwag mo kausapin, Pastor, kasi wala akong pera. Bakit? Nung isinilang ka ba, may pera ka. Pero binigyan ka ng Diyos ng buhay, di mo ba? Bawat sandali, panahon at pagkakataon binibigay ng Panginoon sa ating lahat. Hallelujah. So sabi rito, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya dapat magalak at magdiwang. Ito yung araw ni Lord. Amen po ba? Hindi lang po, ang buhay Kristiyano, hindi lang po linggo nagpupuri, kundi araw-araw nagpupuri. Every day of our lives, we must rejoice in the Lord because God has set a new day and a new strength, a new purpose, and a new hope for us. Amen. To consider. Dapat ito natin pahalaga ng mga bagay na yan sa buhay natin ito. Amen. Each day is a gift from God. Each day, bawat araw kaloob ng Diyos. It is a pearl of eternity. It is a drop of forever and God, gracious part, puts it in our hand. Okay, wag natin malitin ang bawat araw at wag natin gastusin kung walang katuturang bagay. Number of days means saying, this is another day that the Lord has made and I count it gracious and be thankful for Him. Be grateful for what? Magpasalamat tayo, ilang mga bagay. Be grateful for opportunity. Magpasalamat tayo sa oras at pagkakataon binibigyan ng Diyos sa atin. Kung may trabaho ka, salamat ang Panginoon, nagkaroon ka ng pagkakataon magtrabaho. Amen po. Kung nag-aaral ka, salamat mo si Lord. Binigyan ka ng pagkakataon mag-aral. Amen. Kung ikaw ay may inalagaan, salamat sa Panginoon, may panahon ka nag-aalaga at hindi ka inalagaan. Be grateful for the challenges. Magpasalamat sa mga hamon ng buhay na yun napagtagumpayan. At kung ikaw bigo, huwag kang huminto sapagkat ang failures hindi natatapos dahil bigo ka.
Failures, kapag yung kabiguan mo bumagsak ka, hindi ka bumangon. Failures yun. In moment of failures, we need to go up, to stand firm in the presence of God and ask God's help. Matulungan niya tayo. Be grateful for the blessing. Magpasalamat sa mga pagpapala at biyaya natin natatanggap. Sino po dito, araw-araw kumakain? Sino dito hindi na kumakain? O wala. Wala akong nagugutom sa Bethel. Natutuwa ako sa Bethel, talagang feasting yan. There is always a time for feasting. Bakit? God continuously blessing us our lives. Tuloy niya pinagpapalang buhay natin. Amen po ba? So, continue to empower, continue to bless God, continue to sabi, number of days, pasalamatan mo ang Lord sa bawat sandali sapagkat pinagpapala ka ng Panginoon. Hallelujah. Be grateful for the duties, mga tungkulin, gawain, at pagtitiwala na binigay sa atin. Salamat po sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, another day of being a DS na naman. Sabi ko, napapagod na ako, pero salamat pa rin. Lord, salamat sapagkat ako'y naniniwala, ang kalakasan mo'y galing sa iyo. Ang karunungan ko'y galing sa iyo. To handle these people is up to you, Lord, because this is the day that you have made. For me to add up an additional strength and power to manage the activities that God has laid upon my life. Salamat sa Panginoon. Sapagkat pinagkatiwalaan ka ng trabaho, pinagkatiwalaan ka ng ministeryo. Kung kayo nagpapastor, salamat si Lord, nagpapastor ka. Kung nag-evangelize, salamat Lord, binigyan ka ng pagkakataon mag-evangelize. Kung kayo nag-mission, salamat sa Lord, binigyan ka ng pagkakataon mag-mission. Sapagkat darating araw, hindi mo na magagawa ang mga bagay na ito. Sabi nga ni Haring Solomon, alalahanin mo ang Diyos habang ikakabataan. Huwag mo na hintayin na ikaw yung mabungi at malumabong mga paningin, hindi mo na mababasan, dapat mong basahin. Naalala ko yung aming member doon sa Dampalit noon. Dambalit na naman kasi dambalit na naman. Kasi nga yung panahon na yon, yung panahon ng kalakasan ng inyong balingkod, talagang wala pong gabi sa akin. Basta pag kami tumawag, Pastor, dalawin po natin ito. Nadalaw ho namin, sisipag pa ng mga member namin dumalaw. Kahit madaling araw, kahit tapat ng kasikatan ng araw, nagdadalaw yun. So, masama po tayo. Kasama ko si Nene noon. Yung first ministry namin yun eh. Bakit? Hindi ko kasi makakalimutan kasi bakit? Kasi doon nakita namin yung upbringing ng Lord sa aming pananampalataya kung paano kami hinubog ng Lord na maglingkod, na may kasipagan at mayroong katyagaan at mayroong paghihirap na inaabot. Pero nagtatagumpay sa biyaya po ng Panginoon. All the things that God has given us is a blessing for us. Yung kalakasan, tagumpay, biyaya. Yung bang lalakad ka sa baha hanggang leeg, kung minsan, makauwi ka lang kasi inaalala mo yung pamilya mo eh. Yung panahon ng undoy, hanggang saan yung aming biyanan, aking biyanan, nasa bubong na ng bahay. Si Junel nga, kung naglalakad kami ni Junel, hanggang dito sa dibdib ni Junel, ako hanggang dito ko sa legs, kay Junel hanggang dito eh. Sabi ko, Junel, buhatin mo ako pagka medyo lumubog. Buhatin mo pagka medyo lumubog ha. Doon po sa lugar ng Malabon, panahon na yon. So, doon nahubog yung aming pagtsatsaga, pagtitiis, sa paglilingkod. At at the end of the day, inangat ka naman ni Lord. Dumaan ka doon sa lugar na hindi ka na binabaha. Salamat. Pag binapakalookan, lubog ng buong Malabon talaga at nabotas. Pero salamat sa Panginoon sa biyaya niya. Ibig sabihin po, every day, God continue to bless us, to teach us something that is good for us. That we learn a lot about our experiences. Nakamabuti pa rin ang Diyos sa lahat ng sandali ng buhay natin. Amen po ba? Kailan hindi naging mabuti ang Diyos? Hindi eh. Sa panahon ng karamdaman, mabuti pa ang Lord. Kasi bakit? Siya pa rin Diyos na nagmamalasakit, nagkakaling at nagpapagaling. Sa panahon ng problema, siya yung Diyos na umaalalay, nagbibigay ng consolation sa atin, bibigay ng comfort sa ating buhay, di po ba? Siya pa rin yung Diyos na hindi siya nagkukulang sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa buhay na yan. Amen. Be grateful everything. Sabi nga ng isang babae, every day that I can get out of bed is a good day. Yeah. Sabi niya, magandang philosophy yan. No? Sabi niya, every day, pag ako'y nakabangon, is a good day for me. Yung bumangon ka araw-araw, nakabangon ka sa higaan, nagising ka, good day yun. Hindi yun. Hindi good day kasi wala akong pera. Hindi good day kasi nag-iisa. Good day kasi good day, wala akong tagumpay sa buhay. Hindi good day kasi nalugi ako. Hindi po. Every day, binigyan ka ng buhay ng Panginoon, is a good day. Can you consider this day a good day? Amen. So, pag sinabing count our number of days, ibig sabihin, be grateful about the days that had given to us by God. Pangatlo at panghuli. Pangatlo na, panghuli. Ano bang ibig sabihin to number of days? It means to use our days wisely and not waste or misuse them away. Means to use our days wisely and not waste them away.
Ang sabi nga ang daming trabaho na hindi na napagod. Alam niyo, sabi ng Panginoon, laga ang gigising tama, gabi-gabi na matulog, pinagpapahinga na Diyos sa kanyang mamahal. So tama rin panahon yung magpapahinga. Tama po ba? May moments of time, may moments of rest. Kaya lang, it means to use our days wisely, not to waste them away. Kabuuan ng mensahe ito yung aking insight kanina. So basahin nyo na lang para matapos na tayo. Kasi hindi, babasahin ko pa. Huwag na natin. So para naman magkaroon kayo ng idea na meron palang ganun mensahe. Since the days are few and short, use them wisely. Since ang panahon natin maikli lang at parang dyan lang, minsan mawawala agad, gamitin daw natin ito na may katalinuhan. Make the most of our time. All of us get the same amount of time every week. 168 hours every week daw. Kinumpute ito kanina. The difference between people who make their lives count and those who do not have is how they manage their time. Sabi rito, ang pagkakaiba ng tao na naging makabulan yung kanyang buhay, panahon, ay yung kung paano niya ito i-manage na maayos at tama. Gusto ng Diyos na gamitin natin buhay na makabuluhan bagay, sa makabuluhan bagay. God wants to use our life in amazing way. He puts you on this planet to use you for His purposes. But most people don't get to experience this because they don't make time for God in their schedule. They're so busy with their agendas, they never learn how to manage their time. If you want to be used by God, you must manage your time well. So pag sinabing number of days, ibig sabihin, manage mo yung panahon at oras na binibigay ng Diyos sa buhay natin ito. Ang sabi ng Bible, teach us to number of days that we may gain a heart of wisdom. Notice that time management must be taught. Most of us are not naturally good at it. We naturally waste our time. Minsan sinasayang natin ating oras at panahon, di po ba? Okay. Ayon sa pag-aaral, majority ng mga youth ngayon, involved nilang oras nila sa pag-browse ng computer, games. So wala nang panahon mag-exercise, wala nang panahon Kaya disrupted pati yung pagkain ba? Disrupted pati yung oras ng pagkain. Kaya marami pong may sakit sa ulcer. Tapos yung pinapanood pa, binabrowse, nagbibigay ng anxiety. Hindi kasiyahan, kaguluhan sa buhay. Hello. Ngayon issue ngayon, TikTok TikTok ba yung makabubuti? Depende kung ano pinapanood nyo Pero kung gumugugol ka ng oras dyan, tapos wala kang panahon mag-aral, magsalita, magbuling salita ng manalangin, may problema yon. Alin? Yung time management natin. We're not using our time wisely. Remember, the time will come, we will going to meet God face to face. Harap tayo sa Diyos, magsusulit tayo sa lahat ng bagay natin pinakatiwala sa atin. Maging yung oras natin, pinakatiwala sa atin ng Diyos yun Yung at time. Saan mo ginugugol yung oras mo, darating araw, pagsusulit natin sa Lord John, bagay nito. Kaya napakahalaga makita natin. Pag sinabi number of days, use these days wisely. Gamitin po ng may katalinuhan ang ating pong panahon at buhay binibigay ng Diyos sa atin. To make the most of our time, you must assume responsibility for your time. The first step is here. It means you stop complaining about how much you've got to get done and how much you're not getting done and how much you're overworked and overstressed. And you just start making some smart choices. Ibig sabihin nito, huwag ka na magreklamo, Panginoon, hindi ko matapos ito Tapusin mo yung dapat mong tapusin sa oras na binigay sa inyo ng Diyos. Kasi kung hindi mo tapusin yan, may magtatapos niyan. Bigay mo lang yung panahon mo sa nararapat mong panahon na binigay ng Diyos sa iyong buhay. Di po ba? Minsan iniisip natin, hindi natin sino ditong, ang daming plano pero walang nagawa ka na isa. Ang daming suggestion pero ni isang bagay din niya ginawa. Sabi ko minsan may kausap ko mga pastor na, Pastor, dapat gawin. Sige lang, prove mo. Sige. Ito laging challenge sa nila. Sige, gawin mo, kapatid. Kung nagawa mo, sige, pasalamatan kita. Ang dami pong mga lesson tungkol sa discipleship. Sabi ko, ito dapat yung sistema ng discipleship. Minsan inisip ko, ano ba yung discipleship program niya? Ang dami na. Pero ano ba yung pruweba mo? Wala. Ang dami niya suggestion, pero walang ginagawa. Tapos ang dami reklamo. Sino dito mareklamo? Salamat, wala sa Bethel niyan. Amen. Babait ng taga Bethel. Hallelujah. Amen. Di ba? Reklamo ka, hindi ka man gumagawa. Iba naman, reklamo, hindi niya matapos ang ginagawa niya. Magpahinga ka sandali. Minsan naisip ko, Lord, ano ba mainam? Tapusin ko ito. Pero pag sabi ni Sister Nene, magpahinga ka naman. Kumain ka muna. Ugali ko naman, hindi ko kumakain pag hindi ko natatapos yung ginagawa ko. Minsan hindi ko matapos-tapos, hindi ka kakakain. So may problema yon.
Problema ko na yun. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako maging matalino sa paggamit ng panahon. Kailangan ko matulog, hindi ko magawang matulog. Kaya sabi ng doktor ko, sleep deprivation daw ako. Magpahinga daw. Pagdating 12, kailangan lahat ng ginagawa tapos na. Kaya lang kung minsan, pag kami ginagawa ka para sa Panginoon, PowerPoint, tapos inaabot ako na alauna. Yung gawin ko yung PowerPoint na, tapos hindi niyo papansin. Ako lang gumagawa nun kasi minsan ginagawa ko si Tinene, pambata yung ginagawa si Jenjen. Sabi ko, anak, gawa mo ako ng PowerPoint. Ang ganda ng PowerPoint niya, pambata talaga eh. Pang kinder. Sabi ko, nak, ang aking audience hindi bata. Bira sa bata. So ginagawa ko na. Pag gumawa naman ako, gusto ko yung maayos ba? Siguro malinaw naman sa inyo yung PowerPoint ko. Ako po gumagawa niyan. Pinagpupuyatan kaya pansinin niyo po at paalagan niyo. Gusto niyo kopyahin ko, kailan? Nandun po lahat niya sa ating pong naka-record po yan. Pinapansin ko rin aking sarili. Nireview ko ang aking mga record na mga mensahe. May problema ako napapansin. Napapansin ko yung speech ko medyo parang nadidisrupt siya. Napapansin niyo po yun. Sabi ko, Lord, ano bang nangyari? Pero gayon pa man. Tsaka napapabilis ako. Anyway, yun po eh. Darating po ang panahon na ano gusto nyo? Mabagal o mabilis? Buksan po natin ang ating Biblia sa saan ba yun? Saan ba yun? Darating po yung panahon, mangyayari po yun, di ba? Darating panahon, maging ulitin ka. Sadali po. Saan ba tayo nandoon? Naalala sa namin pastor eh. Pagkatapos magbiniksyon na ang tanda ng krus, sabi, pastor, yung pala nawala sa isip niya na nasa Christian na siya. Bumabalik sa kanya yung nadala dati niyang buhay nung kabataan niya. Sabi sa akin, pastor, alam ba, kamusta na? Mabuti po. Ilan na pa anak mo? 4 po. Mabuti ka pa, may anak ako, wala. Sabi, wala. 5 po anak niyo. Tapos, sabi niya, gusto daw manligaw. Manliligaw kayo. May asawa kayo? Hindi na, dalaga. Binata daw siya. Sandali. Medyo sabi ng anak niya, pastor, kaya hindi na namin tinatawag niya sa benediction kasi kung anong sinasabi. Pati si Aba Maria, binabanggit na niya. Benediction. Sabihin, yung kanyang memorya, ano gusto niya, mabilis o mabagal? Okay, mabilis, di ba? Mabilis ko, kasi hinahabol ko ang hininga. With the grace of God pa rin, sa biyaya po ng Panginoon. Napakabuti pa rin ni Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. So, napakahalaga makita natin kahalagaan ng panahon. So, every time we spend moment with God, kahit na napupuyat, salamat naman. Sabi ko sa Panginoon, huwag nang masayang panahon ko na i-google ko sa walang katuturang bagay. Kasi number our days are right. It means wisely make use of our time. Okay. Stop complaining, start choosing. Ano man ang pipiliin mong unahin, ito ang magkokontrol ng iyong kalendaryo at hindi nangyayari sa iyo. Ulitin ko sinabi ko. Ano man ang pipiliin mong unahin, ito ang magkokontrol ng iyong kalendaryo o kayong panahon at hindi nangyayari sa iyo. You are not controlled by situation, you are controlled by the calendar that you've set before you. You may not like what you're doing, but you're choosing to be busy. Sino dito, ayaw niya ginagawa niya, pero gusto niya maging abala siya? Maraming ganun eh. Abalang-abala ka. Ba't papagod sa masama loob sa ginagawa niya? Kasi gusto lang niya maging abala siya. Pero nasa pagpili, kapatid. You can change your circumstances until you start changing your choices. Ang sabi ko ng Galatians 6:5, we are each responsible for our own conduct. Tayo po yung may pananagutan sa ating pong, sabi dito, ginagawa. Amen po ba? Ako po, may pananagutan po sa mga ginagawa ko. May pananagutan tayong lahat sa ating ginagawa. It is my choice. Dahil ang pananagutan ng bawat isa sa kanyang ginagawa. There are 3 types of people in this world: accuser, excuser, and excusers. Accusers, ito yung tawag sa mga taong laging sinisisi ang lahat sa kanilang mga problema. Inaakusahan mo iba. Hindi ko magawa kasi hindi mo tinutulungan eh. Kasi hindi siya masayang ginagawa niya isang bagay. So, laging nagrereklamo pag may ginagawa. Ang tawag doon, accuser. They're constantly accusing other people, causing unhappiness in their lives. Lagi nilang sinisisi ang iba kung bakit hindi sila masaya. Kung bakit ako may sakit, kung bakit ako natisod, kung bakit ako bumagsak, kung bakit ako nanlupaypay, inisisi nila iba. Pero nasa yung pagpili, kapatid, you can choose to what you want to be in life, di ba? Pwede mo piliin. Bakit ka
Lulungkot. Pwede naman piliing sumaya ka. Hello? Bakit ko sisisihin siya bumagsak? Pwede naman akong bumangon. Amen, di ba? It is your choice, di po ba? Excuser, ito naman, they don't blame others. They just make excuses for what they do more with their lives and why they're not happy. Ito naman yung mga tao na walang ginawa kundi hindi ko magawa kasi walang kakayanan. Hindi ako masaya kasi malungkot yung kalooban ko. Lagi siyang may excuse, lagi siyang may alibay. Pero maganda po yung chooser. Yung nais niya pong tanggapin yung responsibility niya. Itong binabanggit ko yung panahon kung paano natin ginagamit yung oras natin na may katalinuhan. Kasi pwede mong piling gawin yung bagay na may kagalakan eh. Halimbawa, naglilingkod ka sa Panginoon, ba't ka nagrereklamo? Kasi wala kang masakyan, naglalakad ka. Eh, salamat pa sa Panginoon dahil nakapaglilingkod ka. You can choose kasi, pwede kang mamili. Pwede mo hinto paglilingkod mo para hindi ka magreklamo o pwede kang maglingkod kahit walang itong mga bagay na ito. Diba ba? Halimbawa, mag-backdown yung arc ng aircon. Patuloy pa rin ba tayo sa sambat sa lugar na ito? O sisisihin natin yung sinong nag-operate ng air condition. Eh, kung halimbawa, nag-backdown itong mic ko, sisisihin yung technical team. Eh, minsan, ginagawa nilang paraan. Talaga nag-backdown. Ano magagawa ko? Hindi, pwede kong piliin. Magpatuloy sa pangangaral, huwinto ang pangangaral ko. O, umuwi na lang tayo. O magpatuloy tayo sa pagsamba sa Panginoon. Pwede natin piliin yun, di po ba? So, making use of our time wisely, it involves choosing what is right, choosing what is godly. Amen. Praise God. Be careful then how you live. Ephesians 5:15-16. Ito, magtatapos na po ako sa aking message. Sabi po riyan, not as wise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayo mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marunong nakakaalam ng lakalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon ninyo. Gamitin ninyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahon ito. Tingnan nyo. It is your choice eh. Pwede mong piliin gumawa ng masama o gumawa ng mabuti. Sa akin sabi dito, huwag daw natin sayangin bawat panahon. So the number of days is not to spend it unwisely, kundi spend ang panahon natin na may katalinuhan. Sabi rito, gamitin ito paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng masama sa panahon ito. Marami palang gumagawa ng masama, ba't mo tutularan yun? Minsan sinisisi pa Diyos, kung mabuti ang Diyos, bakit maraming nanluloko? Eh wala kang magagawa, gusto nila piliin yun eh. Eh binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan, wisdom and understanding, di ba? Sariling kalooban, pagpapasya. Ang hirap naman ginawa tayo ng Diyos na puro robot, na lahat, susunod na lang tayo, na walang damdamin, walang puso, at walang kaisipan. When God created us, He created us with wisdom. And thank God because He has given us authority to choose what is right and to unchoose what is wrong. Hindi natin dapat piliin yung mali, at dapat natin piliin yung tama. Amen. Sabi po dyan, another verse, the book of Colossians. Sabi dito, be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. Maging matalino kayo sa pagkitungo sa mga hindi mananampalataya. Ayan, talo sa mga hindi mananampalataya. At samantalahin ninyo, ang lahat ng pagkataon na mabahagi ang pananampalataya ninyo. So how to make use of our time wisely? Share mo si Lord sa mga unbelievers. Maging blessing ka sa kanila, hindi maging obstacle ka. Sabi nga, kung ganyan lang born again, wag na lang. Bakit? Mas mabait pa nanay ko sa inyo. May nadinig ba kayong ganon? Sinishare mo sa akin, inaaway mo ako. Si Lord. Parang hindi tama, no? So sabi rito, maging matalino sa pagkitungo sa hindi mananampalataya. At sa patalin nyo lahat ng pagkataon, makibahagi ang pananampalataya ninyo. Galatians chapter 6 verse 10, another verse. Therefore, as we have opportunity to let us do good to all people, especially to those belong to the family of believers. Yan. Tingnan nyo katabi nyo. Whether you like it or not, dapat yung mahalin yan, unawain, pahalagaan sa buhay. Amen. Okay, sabi rito sabi ng talata wise use of time daw yan, wise use of moments, matalinong paggamit ng panahon at buhay yan. Yan, sabi rito, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng makabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. Oh.
So matalino paggamit mo ng panahon yon. Gumugol ka ng oras para maging mapalakas si kapatid, pag-pray mo siya. Sino dito na nagmadalo sa may sakit? Tama ba yon? Hindi, Pastor, baka mahawa tayo, huwag na tayong dumalaw. Hindi po. Paraan yun para mapalakas natin sila, di ba? Wise use of time yun. Wise time management, life management, yung bagay na yun. Amen. Ecclesiastes chapter 9 verse 10, sabi pa, ito maganda, Ecclesiastes. Sabi rito, whatever your hands finds to do, do it with all your heart, might, for the grave, or in the grave, where you are going, there is neither working, neither planning, or knowledge, nor wisdom. Ano sabi? Sa daigdig daw ng kamatayan, wala na daw trabaho roon. So, kaya hanggang din sa mundo, gawin mo yung dapat magawin. Sabi rito, gawin mo buong mong makakaya sa iyong ginagawa dahil wala tayong trabaho roon sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo. Wala nang pagpaplano roon, wala rin kaalaman at walang karunungan. So, hindi mo na kailangan ng mga diploma mo. Yung achievement natin, wala na daw, sa yun eh. Habang nandito ka sa mundo, gamitin mo. Expertise mo, gamitin mo. For the glory of God. Darating daw araw na. So, paano maging gamitin natin ang ating oras at panahon na may katalinuhan? Make use of our time wisely by doing what is right. With all our efforts, with all the blessing and the talents that God has given us, exert natin yung ating kakayanan. Kung ikaw'y nurse, gawin mo maging mabuting nurse. Kung doktor, maging mabuting doktor. Kung ikaw'y engineer, maging mabuting engineer. Lawyer, maging mabuting lawyer ka, hindi maging mabuting liar. Kung ikaw'y government employee, maging mabuting gobyernong empleyado ka, maging mabuting kang presidente. Sabi ng Bible gawin mo ang buong mo makakaya sapagkat darating paraw, hindi mo na magagawa yung bagay na yun. Magplano ka na mabuti ngayon. Ngayon pala, magplano ka na mabuting bagay para gawin mo para sa kalwalhatian ng Diyos. Darating araw, hindi mo na magagawa yung plano yan. Amen po. And then, since we ought to use our time wisely, ito ang dapat magawin. Asa yung ating musician? Sige na, tumugtog ka na, anak. Kasi panahon na para ako magtapos. So, we ought to use our time wisely. Kung meron kang dapat buhatin mo na ngayon. Amen. Huwag mo na ipabukas, baka bukas, di mo na mabuhat yan. Alam, sa totoo lang, marami ng bagay hindi ko na magawa. Hindi ko na makakaya mo buhat ng sakong bigas. Kaya ko dati buhat ng sakong bigas Yung rep namin, nilipat namin, hindi ko na kaya dati. Kaya ko mag-isa yun Kaya gano'ng kalaking rep yun, kaya kong buhatin yan. Buti na lang, may mga anak ko na kaya na magbuhat. Lalo na yung bunso ko. Bunso ko anak kasi nag-gym yun Sabi ni Jarvis, papa ko na. So, salamat. Sabi ko pa ngayon, may mga pagkakataon na gawin ko yung mabubuhat ko. Gawin ko na. Kung may magagawa ka, gawin mo na. Okay? Kung meron kang problemang dapat lutasin, isolve mo na ito ngayon. Kasi baka bukas, madagdagan pa yan. Kung meron kang dapat hinga ng tawad, meron ba ditong nakagawa ng pagkakamali, humingi ka ng tawad ngayon, baka bukas, huli na yan. Hello? Di ba naalala niyo yung pag kami namamatay? Sa bingit ng kamatayan, si Kuya, tawagin mo bakit? Masama loob ko sa kanya, bago man lang ako mamatay, makausap ko siya. Kaya minsan, nasa libingan na, umiiyak Bakit? Walang pagkakataong humingi ng tawad, walang pagkakataong magpatawad. Ang hirap nun. Kung meron kang dapat patawarin mo na. Kung meron kang dapat ibigay mo na. Kung meron kang dapat i-comfort, alin mo na siya ngayon. Kung meron kang dapat i-share, mag-share ka na. Kung dapat mo i-express ang iyong love sa iba, i-express mo na ito. Baka maging huli na ang bukas. Kung meron kang tabahong dapat gawin at tapusin, gawin mo na. Mahilig pa naman tayo sa huling sandali, Yung nagkukumahog. Hello. So napakalaga makita po natin ang mga bagay na ito. From the lessons we might learn, or we miss the point of living. Yung how do we manage our time wisely is equated with how we manage our life wisely. Kung saan natin ginugol yung oras natin at panahon, yun ang mahalaga sa atin. Kaya mahalaga pong isipin natin mga bagay na ito sa buhay natin ito na para kanino ito. What is life is for? Para kanitong buhay na ito. Ang hirap naman, ginugol natin yung panahon na sayang lang sapagkat nakalimutan natin meron palang misyon ng buhay natin ito kung bakit tayo may buhay dahil po sa may layunin po ang Diyos sa bawat isa sa atin.
Remember, God owns life, not us. Ang Diyos po may-ari ng buhay, hindi tayo. At darating araw, isusulit natin buhay na ito dun sa nagpahiram nito. Kaya tama lang po na isipin natin mabuti ang bawat sandali na dumarating sa buhay natin, na gamitin natin ito wisely. Teach us to number the days arise that we may gain a heart of wisdom. Salamat po sa Panginoon. Shall we all stand? Ano ba ang mahalaga sa buhay natin ito? Mahalaga ba ang Diyos o ating sarili o mga bagay na sa mundong ito? Hindi natin lang mangyayari sa ating bukas. Walang sino sa ating may kakayanang alamin yun. Pero salamat may Diyos tayo na pwedeng natin pagkatiwalaan sapagkat hawak niya maging ating bukas at buhay. Aminin natin tayo may mga kainaan, and only God can give us additional strength and power to work wonders and miracles in our lives. Ako po hindi po mabata, tumatanda. Aminado ko naman yun. May mga pagkataon sa buhay ko na hindi ko na magawa. Realidad do yan eh. But somehow, God has given me another moment of time to spend wisely. At salamat, binibigyan tayo ng direksyon ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Kung meron man sa atin, may pagpapasyang gagawin, ito ba'y makabubuti para sa iyo at sa Diyos na atin pong dapat pagsulitan ng buhay? How do we spend our time in this world? Do we have a moment reminiscing the goodness of God? Kasi ang ibig sabihin, the number of days means pinaalala lang sa atin ng Panginoon ng buhay natin may iklilang na panahon at ang pagkakataon na pag-iklilang para gawin natin ng tama sa mundong ito. Pangalawa, to be grateful about the goodness of God. Pasalamatan natin si Lord na mabuti siya. Itong araw na ito ay biyaya ng Panginoon para sa ating lahat. At pangatlo, hilingin natin sa Panginoon, gamitin natin panahon natin natitira sa mundong ito na may katalinuhan at huwag natin masayang ng walang pagkakataon, sa walang katurang bagay ang buhay natin ito. Amen. Meron po ba dito na kailangan ng prayer about their conditions, about the decision they are supposed to make? Lapit lang po dito sa altar tayo po yung mananalangin. Hilingin natin sa Panginoon gabay at patnubay ng Banal na Espiritu upang direktahan natin bawat pagkakataon at upang magawa natin tama sa buhay natin ito. Hallelujah. Yes, Lord God, forgive us from all of our wrongdoings and shortcomings that we made, O God. O Lord, salamat po, Panginoon. Meron po dito na kailangan pagtulong. Gawin na natin po. Kung mayroon kang problemang dapat magawin, mayroon kang kasama ng loob, gawin mo ng pakipagkasundo sa araw na ito. Sabagat maaaring bukas maging huli na ang lahat para gawin mo ang mga bagay na yun. Hallelujah. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya kay sasanggahin, paligid man ay magbili, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, hallelujah. Father God, we're so grateful, O Lord. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako
you, God. Bigay po natin ang oras natin ng panutuloy ng pagsamba at pananalangin sa Panginoon. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. O Diyos, nagpapasalamat po kami, Ama. Sa karagdagang araw na dinagdag mo sa aming pong buhay, Panginoon, utang po namin ang bawat sandali na dumarating sa buhay namin ito. Bawat kalakasan, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, namin pong maunawaan ng lubos ang kahalagaan po ng bilangin namin aming araw, Panginoon, dumarating sa buhay namin ito. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin ng buhay namin sa mundong ito'y pangsamantala lang. At salamat, Lord, tulungan mo kaming tanawin namin mga bagay na may kinalaman sa langit na bayan naming uwian. Darating araw, Panginoon, iwan namin tahanang namin dito sa lupa at uwi kami sa tahanang inihanda mo, Panginoon, nung paman din. Nais mo mga makapiling kami magpakailanman, Lord. Salamat po sa iyong pangako. Salamat po sa iyong kalinga sa iyong pag-abot sa bawat isa sa amin. Lord, sa mundong ito, nakaranas po kami ng pain. Marami lang ilan sa amin, Panginoon, yung pain. Marami sa amin may problema, may kaginaan, may karamdamang daladala. Lord, we pray, O God, your provisions. Niwala kami, Pang, ito yung araw na tinalaga upang kami po abutin mo po, Panginoon. Niwala kami yung blessing mo yung nandyan lamang, Panginoon, kung kami po yung patuloy namin pagsalamatan ka sa mga bagay na binibigay mo sa aming pong buhay. Lord, salamat po. Lord, I pray, O God, for your provisions, guidance, and blessing, Lord. Dalayan ko po, Panginoon, aming mga kapatid. Na lalo din sila na dumako dito sa harap ng altar, Panginoon. Dalayan po namin, Lord, continue to bless them, empower them. Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, gabayan, patnubayan, Panginoon. Patuloy mong hipuin ang kailang buhay. Palakasin, Panginoon, sa kailang kalagayan, O Diyos. We pray, Lord God. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi po masasayang aming panahon kung sa amin po na namin silang idudulog sa iyo. Dami pong idudulog, Panginoon, ang kanilang makahilingan sa iyong harapan, O Diyos. Lord, we pray for these people. We pray for your provisions and guidance to be with them, O God. It is indeed wise for us to pray for these people, O Lord. We pray for them. Encourage them, Lord. Empower them, Lord. Bless them, O God, in Jesus' name. Pagpalain mo kanilang buhay, Ama. Hallelujah. Ang paggugol po namin ng panahon, pagpanalangin sila, Panginoon, naniwala kami hindi ito nasasayang. Sapagkat dito po, Panginoon, pinakikita mo, Lord God, ang iyong panahon upang sila ipagpalain mo. Na yung inilaan, O Diyos, biyaya mo yung para sa araw na ito, Panginoon, na kailang matatanggap. Niwala kami may matatanggap sila. Hindi sila uwi, Panginoon, na sila'y talunan. Uwi sila na punong-puno ng pagpapalang nagbumula sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus Christ, our Lord and Savior and King. Thank you, God. Lord, continue to bless my brother, Lord God. Continue to empower him, O Lord. We pray for your provision, guidance, and leading be with him. Lord, continue to empower him. Continue to bless his life, O Lord. Tugunin mo siya, Panginoon, sa kanyang kalagayan, pangailangan, O Diyos. Hiling po namin yung paspas, Panginoon, Lord God. We pray for this. We pray for them, O God. We pray for this kid, Lord. We pray for the man, the woman of yours, O God. Dalayan ko po, Panginoon, kailingan, pagpapala mo. Di ano man dahilan, Panginoon, paglapit sa altar na ito, Lord. Tugunin mo siya, O Diyos. Dalayan ko, Lord, kalakasan mo po, kaaliwan po, Panginoon, sa kanyang buhay, O God, in Jesus' name, O God. Hallelujah. Kung hayapang uwi siya, may kalungkutan po. Pawiin mo po ang lungkot. Pawiin mo ang problema po. Bigyan mo kalutasan sa pangalan ni Jesus Christ, our Lord and Savior King. Oh God, Lord, we pray for your blessing. We pray for your touch. In Jesus' name, Lord. Nalayan ko po pa. Pagpapala mo sa kanyang buhay. Tugunin mo siya, Lord. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Salamat po, God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. In Jesus' name, we pray for these provisions. God is be there. In Jesus' name, hallelujah. Patuloy po tayo manalangin. Patuloy po natin, idulog din naman ng mga kapatid natin dumapit sa altar. Hindi, marahil, ang bigat na kailang problema, hindi katulad ng kabigatan natin daladala. But Lord, we pray, Lord, O God, we lift them up to you. Tinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Ako'y naniniwala itong araw na itinalagaw pang amin silang ipanalangin, Panginoon. Itong araw din ng Panginoon, naniniwala kami, Lord, may tugon ka para sa kanilang kalagayan, Panginoon. Lord, kay nanay, Lord, bless him. I-bless mo siya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus Christ, Lord. Bless mo siya, Panginoon. Lord, let your spirit, Lord, flow upon my sister's life, Lord. Si nanay po, pagpalain mo ang buhay niya. O Diyos, ingatan mo po, gabayan, Panginoon. Pagtugunin mo kanyang kalagayan, pangailangan, O God. In Jesus' name, Lord, salamat po. O God, hallelujah, O God. Palakasin mo po ang bawat isa, O Diyos. Hallelujah. Kahit kailan di ka Lord, continue to empower, bless my sister's life. Continue to enrich them, O Lord, with your blessings, O God. Hallelujah. Lord, dalayan ko po papagpapala mo, Panginoon, sa aming kapatid na ito, Lord. Buti mo siya. Ano man dahilan ng kanyang paglapit, Ama, pagkilala mo, Panginoon, ikaw Diyos na makapangyarihan. Walang posible sa iyo, O Diyos. Lord, salamat po, God. Lord, salamat po. Bigyan mo siya ng wisdom and understanding to make use of every moment that inipaglabas sa kanyang buhay. Matalino siya, O Diyos, sa bagay nito. Lord, I pray for your provision, guidance, and leading, O Lord. In Jesus' name, Lord, salamat po, God. Hallelujah. Hallelujah. God, I pray, Lord, God, dalayan ko po ngayong people na ito. Bigyan mo siya ng wisdom and understanding, Lord. Tulungan mo ma-enjoy niya yung bawat panahon na binibigay.
Lord, make use of his life wisely, O God. Challenge mo sa kanya, Panginoon. Bigyan mo sa tagumpay. Anumang hamon kanyang anak po, Lord, in Jesus' name, O God. In Jesus' name. Lord, I pray for my brother, Lord God, whatever his needs are. Lord, I pray for your provisions, God, and wisdom to be with him, O Lord, right now in Jesus' name. Salamat po, God, in the name of Jesus, O Lord. Salamat po, Panginoon. Yes, God. Yes, Lord. Comfort him, O Lord. Bless him, O God. Answer his needs. In Jesus' name, Lord God, I pray, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Jesus, God. Continue to power him. Continue to bless his life. Lord, resolve the issues that he has in Jesus' name, O God. Salamat po, God, in Jesus' name, O Lord. Salamat po, Lord, sa karagdagang taon na binagalo mo sa kanyang buhay, Lord. Salamat po, God, in Jesus' name. Continue to power and bless him. Make use of his life wisely, Lord, in Jesus' name, Lord. Salamat po, God. Lord, I pray, Lord God, for provision, guidance, and leading me about this in life, in Jesus' name, Lord. Salamat po, God. Hallelujah, hallelujah. Lord God, in Jesus' name, hallelujah. Kahit kailan, Lord, I pray, ingatan mo po ang buhay kay Sipa ng kapatang ito, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin. Palain pa nilang buhay, Panginoon. Thank you for their life. Blessing of God. Empower them, O God. Hallelujah. Lord, I pray, Lord God. Hallelujah, God, Lord. This is the day that you have made for them to receive the blessing that you have prepared, O Lord. Oh, God. Lord, I pray, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Empower him, Lord, bless him. Make use of his life as a channel of your blessing. Father God, we pray, continue to bless him. Whatever ministry that you prepare for him, Lord God. Make use of his life. Lord, I pray, Father God, continue to bless him, power him. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Di ka nagkulang biyaya. Pasalamatan po natin ang Diyos na ating pong dinulugan, ng ating pong pangalagayan at pangailangan sa buhay. Continue to empower us, O God. Continue to bless our lives.
We continue to praise your name. Be grateful to God. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Make use of this day, this time that He had set before us, for us to give Him glory and honor. Thanks. Hallelujah. Salamat po, Diyos, kabutihan, kadakilaan mo po, Panginoon. Patuloy mo binibigay sa aming pong buhay. Lord, salamat po sa katugunan sa aming mga dalangin, O God. Salamat po, Lord, sa kagalingan. Salamat sa kalakasan, tagumpay, biyaya, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang magawa po namin ang tama, Panginoon, at piliin ko ano yung nararapat, O Diyos, sa iyong kalwalating kadakilaan po lamang, Panginoon. Lord, ang buhay namin iyo, kaya tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming pagharap sa iyo, maging makabuluhan po ang lahat, Panginoon, maging makatotohanan po ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po na marami, Panginoon. All the glory, honor belongs to you, and praise is yours, O God. Continue to bless our homes, our families, our loved ones, O God, and even our friends. Make use of our lives as a channel of your blessing. Make use of our lives as a channel of your words, O God. For other people to believe how good you are, O God. Lord, tulungan mo kami, i-share ka namin, Panginoon, sa buhay ng iba. At kung paano naging mabuti ka sa amin, maging mabuti din sila sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. More the glory, honor belongs to you. In the name of Jesus Christ, it is our prayer, thanksgiving in our heart. In Jesus' name, everybody say amen. Amen, amen, and amen, and amen, and amen, amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Tayo po ay magtapos sa ating pong gawain. Tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat sa iyo, Ama naming banal sa langit. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, salamat po at sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, marami pong salamat. Marami pong salamat for reminding us, Lord, how we live our lives. Na tinuturuan mo kami, Lord, paano mabuhay ng bawat oras namin, that how we would live our life wisely, Lord. Even our time, our talents, Lord, our life, Lord, we should believe, Lord, according to your will and according to your purpose. Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagtagpo ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, na patuloy po kaming lumakad inside your presence, O Lord. Alam po namin, Panginoon, na kapag kami, Panginoon, ay lumalakad according to your will and according to your purpose, hindi nasasayang at hindi masasayang ang bawat oras at sandali ng buhay po namin. Kaya Lord, we are thankful to you that you are true. You are forever, God, sa buhay namin. Salamat po, Lord, lahat po ng aming mga pinanalangin. Salamat, meron ka pong katugunan. Salamat po na lahat ng aming mga kailangan, Panginoon, ibinigay mo na po sa amin. Kaya we are thankful for today, Lord. Patuloy mong samahan ang bawat isa sa amin. Every one of us, Lord, bawat pamilya po namin, thank you for answering our prayers. Even, Lord, na-receive na po namin ngayong araw na ito, Lord, ang amin pong mga dinalangin sa iyo because you've touched us, Lord, even individually today, Lord. We thank you, we honor you, God. Patuloy mo kaming samahan na matlaman namin palagi, Lord, ang iyo pong pag-ibig sa amin. We give you praise, Lord. We give you the glory and the honor, Lord, for everything you has done in our lives, because beautiful things are going to happen to us, to those who believe in you. We just praise you, Lord. This we pray. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon na sa ating pong paglisan sa tahanan ito ng Diyos. Taglayin at tanggapin ang bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at pagtuloy, pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak. At ang pakipisan, kaaliwan, patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. Enjoy the fellowship. Enjoy the day. Purin po ang Panginoon. Magandang umaga pong muli. Sa ating mga kapatid na sa taas. Good morning. Kaway-kaway na lang po dyan. Hello. God bless you po. God bless. Praise God.